Ika-26 na beses na ngayon ang pagdaraos ng Papal Conclave sa Sistine Chapel sa Vatican City. Ang 133 cardinal electors na boboto ngayon para sa susunod na Santo Papa, pinakamarami naman sa kasaysayan. Sulyapan natin ang loob ng Sistine Chapel kung saan isinasagawa ang banal na proseso. Sa unang balita ni Ian Cruz. Sa loob ng 5 siglo, sa loob ng Sistine Chapel, nagbobotohan ang cardinal electors para sa susunod na Santo Papa. Saksi ang mga engranding fresko na likha ng Renaissance artist gaya ni Michelangelo. Sa kisame ng Sistine Chapel, masisilayan ang mga obrang hango sa aklat ng Genesis sa Biblia, kabilang ang sikat na creation of Adam. Nasa altar wall naman ang Last Judgment na 5 taong nilikha ni Michelangelo at ipinakikita ang Second Coming of Christ. Bawat upuang nakalaan para sa cardinal electors may pangalan, balota at kopya ng Ordo Ritum Conclavis o Order of Conclave Rites. Nakagrupo ang pangalan ng mga cardinal sa 4 na kategorya: Cardinal Bishops, Cardinal Patriarch of the Eastern Churches, Cardinal Priests at Cardinal Deacons. Sa pagpasok ng mga cardinal sa Sistine Chapel, nanumpa sila ng absolute secrecy at hindi susuportahan ng anumang tangkang impluensyahan ang conclave. At kung mapipiling Santo Papa, ay buong katapatan nilang tutuparin ang kanyang tungkulin. Kapag nakapasok na lahat, idedeklara ng Master Pontifical Liturgical Ceremonies ang extra omnes. Ibig sabihin, lahat ng di kasama sa conclave kailangan ng umalis. Susundan niya ng second meditation ni Cardinal Raniero Cantalamessa, Preacher Emeritus of the Papal Household. Pagkatapos niya rin magsisimula na ang botohan. Noong unang nasilayan ng publiko si Pope Francis taong 2013, may mga iniba siya sa nakagawian para sa first appearance ng Santo Papa. Di niya sinuot ang nakagawiang pulang mozeta o kapa o ang gintong krus, at sa halip ay ginamit pa rin ang silver-plated cross niya noong arsobispo pa siya ng Buenos Aires. Di rin niya sinuot ang pulang shoes of the fisherman para sa mga Santo Papa. Sa halip ay itim pa rin ang kanyang sapatos. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Ngayon, buong mundo naghihintay kung kahalintulad niya ng gagawin ng susunod na Santo Papa o kung meron din siyang iibahin. Ang hiling ngayon ng mga kardinal sa mananampalataya, panalangin para mapakinggan nila ang Espiritu Santo sa pagpili ng susunod na lider ng simbahan. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.